Hello! Welcome to another video of Pinoy HR. Ngayon ay pag-uusapan naman natin kung saan excited ang karamihan sa mga empleyado. Ano ba ito? Bueno, ito yung kapag may salary increase ang mga empleyado. Tinatawag din itong pay raise. Gusto mo ba na magkaroon ng pay raise? Siyempre naman, gusto nating lahat na magkaroon tayo ng pay raise. Pero kung ikaw, gusto mo ring magkaroon ng pay raise, well, sana ang video na ito ay makatulong sa iyo. Pag-uusapan natin sa maikli ang iba't ibang uri ng pay raise at kung paano pwede kang magkaroon ng pay raise. Well, pwede kang mag-subscribe para ma-update ka sa mga tips about your employment dito sa ating channel. Like mo rin ang ating video kung magustuhan mo. Syempre, and press the bell button below para updated ka sa mga future uploads about your employment. Well, syempre talagang masaya naman ang feelings kapag hindi mo inaasahan na magkaroon ka ng salary increase or pay raise. Feeling natin syempre na nagbunga yung ating mga pinagsikapan, nadagdagan yung income natin, at syempre yung ating purchase power ay tumataas din, lumalakas din. May iba't ibang mga dahilan kung bakit dinadagdagan tayo ng sweldo ng ating mga employer. Ang raise o salary increase, syempre ito yung pagtaas ng iyong pay sa bawat trabaho na ginagawa mo. At dahil dito, tumataas din ang iyong take-home pay at ang iyong spending power. Ano-ano yung ilan sa mga dahilan para magkaroon ka ng pay raise o ng salary increase? At paano ka magkakaroon ng pay raise? At ano yung mga pwede mong gawin para magkaroon ka ng pay raise sa hinaharap? Kaya ulit, samahan nyo ako at pag-usapan natin ang mga mahalagang tanong na yan sa video na ito. Common reason kung bakit nagkakaroon ng pay raise, unang-una yung tinatawag na wage order na binibigay ng gobyerno. Meron din tayong tinatawag na merit increase, meron din promotion, pwedeng promotion, and ganun din yung tinatawag na pagtaas ng ating job market value. Kaya nagkakaroon tayo ng adjustment because of our job market value. Pag-uusapan natin sa maikli ang mga yan sa video na ito. Pero syempre, bukod doon sa mga nabanggit na, meron ding iba't ibang pamamaraan pa para magkaroon ka ng pay raise. Halimbawa, sa iyong regularization, pwedeng nakasaad doon o pwedeng naka-indicate doon sa inyong agreement of employment ang iyong regularization increase. Pwede rin na kapag meron kayong union, yung inyong company, magiging part yan o maaring yan ay part ng tinatawag na collective bargaining agreement. Marami pang pwedeng maging dahilan para magkaroon ka ng salary increase. At ito lang yung ilan sa mga common reason, yung mga nabanggit natin. Well, bakit ba nagre-raise ang company ng kanilang mga salary para sa kanilang mga empleyado? Well, every pay raise, meron siyang mga purpose. Hindi naman yan dinesign ng isang company para lang mabigyan ng raise ang mga empleyado. Dapat, sa isang mahusay na kumpanya, nilalagyan nila yan ng purpose. Bakit sila magre-raise ng kanilang salary? At yung mga company-initiated na pay raise, usually dinidesign yan para i-reward yung mga performing employees. At ganon din, para i-retain syempre yung mga critical positions na nandiyan dyan sa kanila na nagwo-work. At ganon din para i-recognize yung mga employee na relevant yung kanilang contribution sa success ng kanilang company. Isa ring dahilan para i-elevate yung position at mag-add ng mas malawak na coverage para sa isang position, sa kanyang responsibilities, at ganon din sa kanyang mga accountabilities. Meaning to say, kailangan i-promote yung isang empleyado sa much higher level. Meron din tayong mga tinatawag na mandated pay raise na kailangan i-comply ng bawat kumpanya. Merong local compliance na tinatawag na dapat sundin. Meron ding external na compliance katulad ng sa gobyerno na kailangan nilang sundin. Isa sa mga halimbawa ng compliance na dapat sundin na binibigay ng gobyerno ay yung tinatawag na wage order kasi ito ay mandated ng gobyerno na pag-i-increase sa mga tao. Halimbawa, sa Metro Manila, sa mga panahon natin ngayon, ang minimum wage na sinusunod ay 537. Pwedeng in the future, kapag yan na naman ay napag-aralan ng wage board,
pwede na naman tumaas yan. Hintayin natin. At katulad din ng nabanggit kanina, pwedeng yan ay dahil sa policy ng inyong kumpanya, employment agreement, at ganun din sa tinatawag na CBA or Collective Bargaining Agreement. Ngayon, pag-usapan natin ang merit increase. Well, ang merit increase, isa ito sa mga dahilan para magkaroon tayo ng pay raise. Bakit? So, ini-evaluate dito sa ating merit increase yung ating performance doon sa mga nakaraang period. Halimbawa, ang period na nire-review ay 1 taon. Ito yung pinaka-common at pinakakilala natin na pay raise. Usually, ito ay periodic at ito ay based sa iyong past performance. So, yung company ay gumagamit ng tool na tinatawag na performance evaluation. At dyan sa pamamagitan ng performance evaluation, sinusukat nila based doon sa mga sinet nilang mga criteria kung anong level ng increase ang ibibigay sa iyo. During merit increase, dyan naman siniset ng kumpanya ang budget para sa increase ng mga empleyado. At kung ano yung level mo, doon sa performance evaluation, ganun din yung katugma ng performance increase percentage na makukuha mo. So regarding naman sa promotion, syempre ang promotion kapag ikaw ay nadagdagan ng responsibilities from halimbawa from staff, naging supervisor ka, so nadadagdagan ng iyong responsibilities and accountabilities at ganun din yung coverage ng iyong trabaho. Maaring sa pagkakataong yon, ikaw ngayon ay hahawak na ng mga tao o magsusupervise ka na ng mga tao, kaya bibigyan ka ng increase because of your new job description. Meron akong video na pwede nyong panoorin ulit about promotion. Ilalagay ko yung link sa baba para mapanood nyo kung paano ka ba pwedeng ma-promote sa isang company. So yung isa pang popular na paraan para magkaroon tayo ng increase, yung tinatawag na job market value adjustment. So yung job market value adjustment ay nakadepende ito sa posisyon ng isang tao kumpara sa kapag nandun siya sa ibang kumpanya. Halimbawa sa isang semiconductor manufacturing industry, meron silang tinatawag na mga test engineer or mga product engineer dyan. Sa isang company, let's say company A and company B, pareho silang merong test and product engineer, maaring magkaiba yung sweldo nila. Ang pwedeng mangyari ngayon dahil magkaiba yung sweldo nila, maaring lumipat yung mga engineers na nandito sa isang company na mas mababa ang sweldo papunta doon sa mas matataas ang sweldo. Kaya pinag-aaralan yan yung job market value at nag-a-adjust yung mga company about doon sa salary ng pare-parehong position ng pare-parehong industry para hindi sila nag-aagawa ng mga empleyado. Ang popular dyan na naggagawa ng research ay yung tinatawag na Towers-Watson. Ano naman tong isang increase na dependent sa inyong agreement? Well, halimbawa, ikaw ay na-hire sa isang company at doon sa agreement mo, nakasaad doon na kapag na-regular ka, meron kang 10% increase. Ang offer sa'yo ng company, let's say 20,000, kapag halimbawang na-regular ka sa kanilang kumpanya, magiging 22,000 yung sweldo mo. That's the 10% increase mo na makukuha upon regularization. And ganun din, meron din tinatawag tayo na part ng collective bargaining agreement. Usually, yung employee union nakikipag-usap sa company at silang dalawa ay nagkakasundo tungkol doon sa increase ng mga empleyado. Kaya dahil dyan sa mga agreement na yan, nagkakasundo ang kumpanya at ganun din ang labor union para magkaroon sila ng increase periodically or every year, automatically. So ano naman tong wage order or minimum wage na tinatawag? So yung Regional Tripartite Wage and Productivity Board or yung tinatawag na RTWPB, ito yung authorized na mag-determine kung ano yung daily minimum wage sa bawat region or sa bawat sector. So usually sinusunod ng mga kumpanya yung tinatawag na wage order na yan at sinusunod nila yung minimum wage dahil yan yung sinasaad ng batas. Kaya dahil dyan, paari kang magkaroon ng increase sa iyong salary. Pero, meron tayong tinatawag na salary distortion because of the adjustment of minimum wage. Yan din yung pag-uusapan natin sa next video
na ating gagawin. Well, ngayon, nalaman na natin yung iba't ibang klase ng salary increases or yung wage increases na pwedeng mangyari sa atin habang tayo ay employed. Ngayon naman, tatanungin natin kayo, paano ka ba nagkaroon ng salary increase? Pwede mo bang ilagay yung comment dito sa baba? Kasi hindi lang naman ito, yung mga nabanggit natin, ang pwedeng maging dahilan para magkaroon ka ng wage increases. At pinakahuli, ano pa ba yung isang paraan na pwede mong gawin para magkaroon ka ng wage increase? Well, alam mo ba na pwede kang mag-request na magkaroon ka ng wage increase sa iyong boss? Pwede mong gawin yan. Pero, yung tips na yan ay gagawin natin or ibibigay natin sa mga susunod na videos natin. Medyo mahaba-haba yan, kaya subaybayan nyo yung susunod na video natin about that. Kaya I hope nagustuhan nyo yung maiksing explanation about different types of salary increase and kung paano ka magkakaroon ng salary increases because of these options. So I hope nagustuhan mo ang video na to. I-like mo kung talagang nagustuhan mo and subscribe ka na rin para malaman mo pa yung mga susunod na videos na gagawin natin. Press the bell button below para updated ka sa ilan pa sa mga updates na gagawin natin. Ganun din, mag-comment kayo below. Dagdagan natin yung mga kaalaman na pwede nating matutunan about labor. At maraming salamat hanggang sa susunod. Ito po ang inyong Pinoy HR.